marunong na magdasal, unang-unang sa dasal na ituturo ko sa kanya, yung ikaw, lagi ka nang ipagdarasal para, alam mo yung tuloy-tuloy yung ikat mo sa taas. Kasi iba, powerful ang dasal ng mga bata. I love you. Wala ka man nandito sa lupa, pero nandito ka lagi sa puso namin. Mananatili ka sa puso namin. Wala kang kapalit, nag-iisa ka. I love you. Pero of course, we are here to listen yung mga experiences nila with Chocolate. Kasi we are celebrating his life. And andito rin po pala ang kanyang mga mahal sa buhay, ang mga kapatid. Kasi si Chocolate po ay panganay sa 4 na mga kapatid. Siya, of course, si Jonathan Garcia. At andito rin ang pangalawa si Gerald. Andito rin si Hilda. At saka ang kanilang bunso na si Buboy, na mas kilala sa town and country na Chocnat. Kasi may chocolate, tapos may Chocnat. Ayun. Andito rin sa mga pamangkin, si Michael at saka si Micaela. Ayan. So, ang tatawagin ko yung susunod para magsalita ay hindi po kapatid ni Chocolate, hindi rin po niya kamag-anak, pero magkapareho po sila ng apelido. Marahil kayo ay magtataka, yung mga Garcia po, basta siya magkakahawi. Ang aking susunod na tatawagin ay, of course, isa sa mga malalapit kaibigan ni Chocolate. Sabay-sabay na sila magsasalita. Okay, so sabay-sabay na magsasalita. Hindi ko alam kung meron po silang gagawing malaking revelasyon. Hindi ko naman matatagalin. So isa po ay kaapelido, yung isa po ay hindi kasing ganda ni Chocolate. Oo, kasi magaganda na po yung susunod eh. At ang susunod po, pangatlo ay ang natlukan ng ganda dahil sa pangalan pa lang ay may ganda na. So, at kung tawagin ngayon upang magsalita, of course, go! Kate Rosas and Vice Ganda. Kung may si Chocolate, nasabihin niya, okay, ganda. Hello, maganda. Okay, Chocolate, ang ganda. Parang okay ni Vice. May chocolate. Oh, bakit basa si bakla? Hindi na ulan na kanina. Hindi ka na-shadow in fairness. Hindi niya masyadong kusing nababasa siya. Ayan, katulad nung unang araw dito, nung nilagang si Chocolate dito, walang gustong mauna sa aming sumilip. Ganon din sa pagsasalita, walang gustong maiwan. Kaya sabay, na-victim si Pokey, kaya mag-isip siyang nagsalita. Hindi, at saka mas malapit kasi silang dalawa. So, mas marami siyang hinding kwento. Oo. Yun. Kung may ayaw mas isa na mag-isa. Walang may gusto sa amin mag-solo kasi mahihirapan kami magsalita dahil sa totoong buhay ho, wala kaming maalalang medyo magandang pwedeng sabihin kay Chocolate. Ang hirap magpanggap na porket patay siyang pupurihin namin siya. Kasi siya lang, kahit sa picture, walang maganda. Yun ang laging sinasabi. Pero, make-up niya ngayon, kumaper. foundation yung kabila, yung kanan, yung kabila rosary. Ay, di na sumamahal. Victim ka kanina. Wala, hindi ako pinibiktima. Nandito na sa lamplay natin. Noong unang araw, noong unang gabi, biniktin din namin siya. Sabi niya, Pasok ka sa sabay-sabay tayo. Pasok namin. Ito gago, sinarato yung Hinuna dito. ko siya, tapos nilak ko yung pinto si Bakla nag-istay. Pag ikukulang, sinuntak ko sa likod ko, sinaulo ka. Okay. Sino bang pinakaunang naging katrabaho sa ating Chocolate? Si Tatay. 1993. Kasi kasabay ko siya siya yung I think kasabay ko sa sa family bar. Diyan siya sa diyan siya sa... I know, right? And at least ako sinungaling kung baklang to. 1972 daw siya, baklang to. Kaya sa kamatayan, sinungaling, nalaman na lang namin yung isang Nalaman namin na... Oo. Akala 1970. niya itsurang ganyan, may showbiz age. kasi showbiz sa isa siya. Tapos sabi namin, 2 years lang may pinagkaiba, parang wala rin naman. Kasama ko siya, siya po ay nasa
music box, ako naman sa Malate. Oo. So, buntis din naman, nakakalimutan kasi 20 years old na lang. Malalandi natin. Oo, tawa ako ng tawa sa kanya. Kasi wala, ang bilis ng utak ni bakla di ba? Yung panlalait, yung gano'n. Tapos lang yung sasabi, sige, tawan-tawa. Sa kanya ko narinig mga gano'n, tawan-tawa. So ano, gusto mo ganda yung tsura ng anak mo? Fairness, buti Umalas yung dalawa ni Pokpong, yung mga panahon nagbubugis kayo, yung mga panahon na naging kayo sa Correct, ikaw na pa. Sino ba ako? So ako na una, pakatapos, kasi kami ni Po halos magkasabay. Kaya ang tagal na ni Chocolate bago kami umabot ni Po sa comedy bar. Noong mga panahon nasa library kami ni Po, kasi di ba parang before, parang merong UC comedians, merong Manila. yan, ako Malapit. chapter, parang chapter. O parang sinasabi nila, ibang-iba daw yung mga komedyante sa QC sa mga komedyante sa Malate. Kasi yung mga komedyante sa QC, sila Chocolate, mga balahura daw yung mga bunganga. Oo, totoo. Sila yung mga nagmumura on stage, sila yung nagsasabi ng mga titi, pek-pek, kang-kang. Sa Malate, sa kay Sweet. yan, bawal yun. Hindi kami pwedeng magsabi ng Sisikmuraan ka. pabababain ka ng stage, sisikmuraan ka. Kaya nung mga panahon nagbabastos-bastos na kami sinasabi, para ka ng taga-QC. Gano'n. Kasi Ang pina-chocolate fairness ng QC comedians. Dahan-dahan naman din tayo nag-set. Ako 22nd, ikaw sa rounds, ako sa lamp-line, punchline. Tapos nung nagkaroon na ng lamplight, wala na tayong choice, kundi maging QC comedians. Totoo. Na-adapt namin yung comedy, sinimulan nila Chocolate. Dahil sa balahuraan nga yung sa muli, hindi kami pwede magpa-sweet kasi lalamunin kami ng mga bunganga nila Chocolate. Pero I must say, bago pa lang ako, magtunog na talaga yung pangalan ni Chocolate. Hanggang sa nagkaroon ako ng chance mag-perform at sa tusolo na ako. Hanggang ngayon, naniniwala ako, si Chocolate ang isa sa pinakamagagaling na stand-up comedians. Kung napapanood din lang siya lately, malayong-malayo na yun sa performance na binibigay ni Chocolate ng mga 90s hanggang sa early 2000, malayo. Walang nakakasabay kay Chocolate bukod sa walang gustong sumabay sa kanya. Kaya simula na naging Walang gustong sumabay sa kanya at walang gustong sumunod sa kanyang gumamit. Oo, Kung kasi bike ang na taas. ginamit. At saka ang taas kasi ng iliwanan niya, hirap sundan. Oo, ang tama. At saka yung bike, wala rin gustong Oo, walang gustong humawak. Kasi nag-iisahang bike lang naman talaga, di ba? Correct. binababad po yung mic niya after galitin. Pero ang sa kong karanasan, kung panahon na nagtatrabaho pa ako sa music box, siya nasa lifeline. Oo. Kasi meron akong spot doon na kumakanta ako ng One Moment in Time. Wow. Tapos, di ba? Paano ulit, ano yun? One Moment in Hindi, Time. yung kanta ni Sir. Yeah! Okay. Lumalabas ako ng music box. Pumunta ako sa island sa Japan. Dumaan siya naka-taxi. Pasok naman ako sa taxi, pero ako tuloy-tuloy yung kanta eh. Bakit iniikot ang nagkaroon? Tapos binaba niya ako ulit sa music box. Nakumahanta ka? Naka-wireless. Wala na kasi daya na may boses na delivery. Ah, So, pagbalik ng taxi, Gago talaga siya. Yung mga naiisip ni Chocolate, sobrang ibang level ng kagaduhan. Alam mo, kung ako pinakatawan-tawa, na hanggang may ganun to eh. Siguro, I think, kaming apat, blessed din kami sa ganun eh. We are blessed with you, the gift of laughter, the humor, the wit. Pero show ko talaga sa kanya eh. Ang hindi ko talaga makakalimutan na umigis siya kakatawa. Hanggang may ulit-ulit niya sinasabi, yung, balita ako nga eh. Tinanong ako minsan, kulog paritoke daw ako. Sabi, Chocolate to ah. Sabi niya, so ano? Ito, nagparitoke? Dati ako maganda, nag-trip lang. Ang nakakatawa mo yung kwento niya, pag nagpo-motorcade, Dati ako maganda, so nag-trip ako. Ayoko na, maganda ko. Okay, nagpo-motorcade. nung nauso yung ABS-CBN TV Plus, nagpo-motorcade. Sabi daw nung mag-asawa, may dumating ng mga artista. Sabi ko, ay, ang ganda pala nitong, may mga naunang artista, ang ganda pala nitong artista ito sa personal. Tapos sabi ng asawa, kasi sabi sa'yo, bumili na tayo ng TV Plus para maganda yung reception. Ang ganda pala sa personal. Sa TV, hindi masyado. Tapos dumating si Chocolate. Sabi nung asawa daw, sabi sa'yo, kala natin sila lang yung TV na yun. Sabi daw gano'n, na si Chocolate nagwawala. Pero, iba, Kawalan lang yun. eto, Ang hindi ko makakalimutan ng chika niya, yung pinanganak siya, tapos iniwan sa incubator. 2 years old na, hindi pa rin siya pinupuan.
Kasi binigyan na siya ng address ng nurse, ng doktor, o uwi ka na. Dala-dala raw niya yung backpack na. Ganun daw siya tinapoy ng mga magulang. Pero syempre, ito naman po ay mga baterya lang. Alam natin, mga Hindi, baterya lang. totoo din. Kasi ito kasi yung pamilya, baka sabihin, di ano. Eh sabi niya, hindi daw siya sinundan. O kayo papatunay, sabi niya gano'n. Alam mo, natatakot ako bilang tumayo, tapos matukan tayo. Mahilig ka man din manabunot. Hindi, sabi niya gano'n, di ba na, naghiwalay na yung mananay tatay niya kasi nga nakita yung itsura niya. Tapos hindi meron siya sinundan. Pero hindi po totoo yan. Ito po yung mga kapatid. Isa pang funny na nakaranasan namin kasama siya. Papunta kami ng Korea. So, Korean Airlines. Ay, nakakatawa. Ayo. Kaso kailangan ito may may muestra. Sige, sige. Okay, ito ako. Kaya ka. Ako yung attendant. Kahit stewardess ka ng Nanahimik kami. So, business class, syempre, di ba? Diba? Upunan, kasi take off na. Syempre, seatbelt. Kaharap namin yung mga Koreanong FA. Hindi ganun ba sila? Nasa unang upuan Oh, kasi. yes. Siya sa unahan kami. After namin, piloto na eh. Correct. Ganun kami sosyal. Ganon. Ito na yung bilat, Koreana, babanan. Tahimik ang lahat, si Pakla, andyan sa harapan. Hagaju, maganda hamza. Madito mo sa sobrang namida. Siyempre, nag-seatbelt na, magkakaharap namin. Ayan. Sabi ng chocolate. Tao. Bagay. Alawin, tawa na yung sa loob na. Tangin naman, chocolate! Yung Koreano lang, ganyan lang. Hindi, ang nakakatawa nun, masya nga, akala mo sumasagot yung Korean, sabi, Nangyayari! Nandito sa aeroplano! Bagay! Bagay! Sabi ko sa Pakla, talaga yung chocolate! yung gusto namin Kami talaga si Chocolate. Tao ba to? Kung ikaw kasama niya nung araw na. Wala. Tangin na, di ba? Yung kaya, lumapatukan Di din ba? siya. Tao. Diba? Kaya nga ayaw ko kasama Out of niya. the Hindi ako bet kasama niya kasi ayoko nang maingay, di ba? Sa amin kasi, Wow! si Chocolate. Kailangan ulitin mo? Ano? Ayaw mo kasi na? nang maingay, di ba? Huwag kang papa girl! Parang kang pinakuluan lang. Sakit! Sakit eh! Talaga ba? Parang itong may love life. Sa amin, Ayun na. Ayun na. Hoy! Asa na nga pala yung love life? Ay, nawala. naalala ko, pinunang araw kaya kami nagtatawanan. Actually, Sakit. di ba nag-post yun, sabay-sabay tayo ng sumilip. Tapos nabasa ko yung mga comments, alam mo, inaaway tayo ng mga netizens, bakit ito, parang pinapasasawang patay, parang mga tanga. Kasi kaya kami, umiiyak si Pokwang at saka si Kay Brosa. Si hawak ko si Pokwang, hawak din si Kay, naalalayan namin. Tapos umiiyak sila. Eh si Chok kasi, mayroon siyang eksena lagi. Kunyari nagsasalita siya. Tapos kunyari hindi niya alam na may salamin o kaya may watch. Yung Chiquito acting niya. Paano? Mahilig siyang gumano. Chikito-chikituhan. Tapos pagdating namin dito, nakita ko yung salamin, bigla akong na-imagine. Nakakita si Chocolate, habang umiiyak kami, sumaya siya. Kaya sa tawa na lang kami lahat. Ulo ka kasi kinakita mo lagi. Hanggang ngayon tuloy na nakikita ko. Dahil sa loob, imagine niyo nakaganyan si Bakla O dyan sa loob. Tapos sumayin. Diba? At saka sana, yung mga tao kayo po magkakaibigan, pwede po kayo maglaitan. I'm sure lahat tayo may mga kaibigan na pwede maglait. Kaya huwag nyo kami husgahan. Ganito kayo mag-cope. Ganito kami magpatawag. At ganyan siya. Ayaw na yun ang unang-unang kayo. At mas malala siya. Kung alam niyo Ayaw lang. niya ng seryoso. Nakita niyo nga yung hashtag niya sa akin, bahog bilat ni Pokwang. At saka, kahit sa huli, sa di puro kagaguhan, sabi niya, nung nabibili siya, noon pa, mga passing na chikahan lang, gusto niya magpa-cremate. Di ba sinasabi niya, gusto ko i-cremate ako. Ayoko nung libing. Sabi niya, gusto ko cremate. Tapos yung abo ko, gusto ko, ikalat yung sa malabo. Tapos yung pakain daw sa mga nakikiraw. Tarantado. Pero huwag kayong maglala dahil masunurin kami, ginawa mo. Dami lang po yan. Hindi na si Chocolate. Actually, di ba sabi natin, baka medyo mahal yung pag-cremate. Oo. Baka pwedeng... Nag-inquire ka. Mas Pwede Chocolate. saan? Kasi hindi niya natapos yung plan niya. Eh, Diba? kaya nga yung budget kasi na Oo. ang half-cook lang. Sa bahay na itutuloy. Tsaka sa Pandi Manila gagawin. May kasamang butter. Unang araw, nag-meeting kami, 5 kami. Kami nga ba, tsaka si Sweet, 5
pa kami, may chat group kami. Tapos sabi na, paano natin sasabihin sa mga kapatid na ang gusto ni Chocolate ipag-cremate? Kasi parang unang balak nila, dadalhin sa Davao, kasi ililibing doon. Sabi, sabi ni Chocolate cremate, parang ayaw ng ibang kapatid i-cremate. Pero yung isa parang gusto ko. Tapos sabi ni Poco, kung ganito na lang, parang wala magawa. Yung kalahati, cremate, kalahati. Kaya nga hotdog, para everybody happy. Parang gago itong mga kaibigan na ito. Tapos yung contact na ko, kikita niya ng mga basa, naiiyak po kami sa inyo. Pero yun ang gusto ni Bakla eh. Anyway, sabihin ko lang, what's this? Pagdating sa seryoso, ako mismo nakita ko si Bakla. 3 years ago, Yosemite. Nagulat ako minum ng champagne kasi may nitaw na ako. Ayaman! Ay, hindi ako mas may konversasyon ka naman siya. Oo, alam. Kanya-kanyang ano lang yan. Kung ako mayaman, di binibigay ni Lord. Yan, si Chocolate. Ito na nga. Champagne kasi yung paborito niyang inumin. So, ginada lang siya, siguro na, lasing na. For the first time, bila siya umiyak. Tapos ako siya nagkwento. First time yung kasi never siya nagkwento eh. Ano siya, uncomfortable, uneasy, pagkwentuhan niya, palikukwentuhan ng seryoso sa buhay. Ay, paala kayo dyan! Ganun siya. First time sinabi, nag-open up ako sa death ng kanyang mother, sa kanyang personal inner demons. Nalalashock ako kasi ako nag-open up sa yung depression. Tapos bilang, siguro wala akong oras sa iyakan, balik ako na naman yung kung sandamak ako na katawa na. Pero yung moment na yun, yung isang oras na yun, nag-bear siya ng soul sa akin. Pinapasok mo mamaya. Sabi sa akin, putakin na mo! Huwag mo nga ako inaano sa ano sinusuot mo. Yung pinapapasuot mo sa akin, hindi tayo magkaiba personalidad. Alam ko, tawang-tawa. Nakikita niya raw yung mukha kung gaano ko kagalit. Yung pinipilit ko yung personalidad niya, kaparehas ko. Sabi ko, magkaiba tayo, joking. Paiksi ang buhok ko. Pero in fairness, medyo magkahawig kayo. Mahilig sa ganyan yan. Nung nakikita niya sa'yo, pag natuwa siya, gagawin niya sa sarili niya. Yung mga huling outfit na nasa lapre, di ba, puro look ko. Yung lace-lace, di ba? Yan, yung palda-paldahan. Kung anong buhok ko sa showtime, pag pupuntahan ko siya sa love life, parang buhok ko kanina sa showtime. Kung ano yung suot niya din. Kaya lagi na pupunta yan sa bahay ko, tapos kukuha ng damit, lalo ako sa Star Magic Ball. Wow. Yan. Nangyayari ako susuot ko sa Star Magic Ball. Ewan ko sa'yo, ba't stylist mo ba ako? Sabi, dahil ba mag-make-up ako? Yung parang may obligasyon ako. Hindi ko alam paano susuot mo. Tapos sabi niya, sige na, sasabihin ko naman ikaw nagdamit sa akin. Sabi ko, huwag mo sasabihin sa'yo sa mga tao, ako nagdamit sa'yo kasi portion ng pangit ng pagkakadala mo. Tapos sabi ko, bahala ka na. Sabi ko, kailangan ko ng leather shoes na lang. Kumuha ka na lang ng leather na black shirt. Kasi pag pumunta sa kwarto, ipinay ko yung bago kong nilulutan na sa spikes. Yung mga spikes. Nandiyan dyan? Sabi ko, ay wag yun bakla, kabibili ko lang yan. Gagamitin din sa GGB. Ay, gagamitin ko sa ano to, sa Star Magic Ball. Mas mahalaga to kaysa sa GGB. Bakla ka, hindi mo pwede ikunin na. Sabi ko, ipapahabol kita sa guard. Tapos sabi na, o mamili ka, ibibigay mo sa akin to o magsasyabu ako. Sabi sa akin, sige, iuwi mo na, huwag ka lang magsyabu. Maging running joke yan, pag pinapagalitan namin siya, sasabihin niya namin. Ano gusto nyo? Iinom ako ng wine? O ano? O magsasabo ako? Panasan niya sa amin yan lagi. Pero ano yung book? May ipapabili siya, gano'n, may ipapabili pag hindi mo binili. Sige, ano, ibibili mo o magsasyabu ako. Ayaw mo, teka, nasan yung lighter ko? Nasan yung lighter ko? Kaya yung po yung joke nakakatawa sila. Pag sila dalawang magkasama, po, ay hindi po siya, kukulate! Ay, kukulate! Joke! At saka yung ano kang tumawag Kwento sa ko yung ano natin sa may, ano to, sa Universal Studio. Gaan sakit sa kung ano. Gusto ko yun. Gusto ko yun. Masakit sa alamunan yun eh! Sige, kwento. Ay, wala na. Kwento maganda. Kasi doon ko nakita, natakot siya sa mga rides. Dinaan lang niya sa gano'n. Ang haba lang, let's watch this. Nabidyo ko yun eh. Ayaw mo yung kwento, bigla tumayo. Ako na lang. Tumayo na naman si Bakla. Kayo yung kwento pa rin. Ayaw niya nang may delay. Naku, matatalak to dahil. Hindi, kukwento ko lang yung aso niya kasi maraming dog lovers dito. Naku, din sinasabi ko nga sa kanya, huwag na mag-alaga ng aso. Nakakaya kayo mag-puso, mas cute sa'yo. Kaya, Sabi ko, bakla mas mukha bang tao sa'yo, alaga mo? Naguguluhan yung mga net. Sino ba ito pinapalo? pero dalawa.
sumako ka, binigyan na kami ng bill. Wala kami gawa ko, mga bakla, tag 12,000 kayo. Nag-text muna sa akin. Malapit na birthday ko. Kaya yan lagi. Ikaw, si Pung, tsaka si Kay, bilan niyo ako ng bisyon. Oh, wow! Sabi ko, huwag kang mag-ambisyon. Mahal yun. Basta, eto na, bumili na siya. Si Lux, abe? Si, Lux Axo, si Chanel. Chanel po na. magkita-kita kami, o ito, 10,000 kayo. Nangilingil na. Meron na kami ano agad. Tapos, ito yung meron siya si Aso, namatay, di ba? Si Nakakatawa. Sarge. Kasi magkasama sila ngayon. So, siya affected, no? Kasi nga dog lover siya. Tapos, binili mo siya ng bago, ano dyan? Golden Retriever. Golden Retriever. Super sun ko na nakita. Crystal. Ano pang ayaw sabihin sa ang pangalan? Kasi kunyet, ang pangalan, Crystal. Ang pangalan ng anak ko, Crystal. Sabi siya, tantado ka ba? Bakit yung pangalan? Wala kang magagawa. Eh, hindi talaga nakalagay sa ano. Nakuha ko na ang pangalan. Yung gusto niya malapit eh. Huwag kang mag-alala. Ang bilis ng utak. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Bibili pa ako isang aso. Ang pangalan, Rosas. Crystal, Rosas. Tapos, Ito na yan. tapos sabi niya gano'n, o sige, bigyan mo rin ako ng aso kasi first time, gusto ng anak ko ng aso. Huwag ka mag-alala, matitira ko si Crystal. Matatataw, bakit ka? Pinapatira nun. Tatawag. Kay, bakit punta ka dito? Pinapatira ko si Krista. Tapos, pag may mga abroad kami, hilig niyo mag-FaceTime. Di ba, pinifacetime yung mga aso? Ang ingay, eh, ano kami usually magkatabi. Parang tanga, Chris! 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 Ang tangit, bakla! Ang weird! Ganun niya kamahal yung mga aso. Pinifacetime ko niya. Parang tanga lang. Oh. Ay naman. Yeah. Ano ba, joke-joke pa to? Hindi, maganda siguro kung ano. Susunod ka? Huwag naman. Huwag ka na pagbigay si Winnie Cordero. Kasi Winnie talaga. Tapos kanina yung taping natin. Huwag naman pagbigay si Winnie Cordero. Kaya nakakatawa. Nag-taping kami kayo ng magandang buhay. Pagkakat niyo bukas. Ako naman yung pagkakamali-mali. Alam mo si Pong. Alam mo si Pokey. Ibig sa Choky, Pokey ako ng Pokey. Inubos mo na kami. Kahit alam mo kanina, kahit si Mariel, ang pinag-usapan namin si Choky, po siya ng pusa. Sabi ko, tama lang. Gusto kawawa naman yung isa. Lagi na nila mabanggit yung pangalan niya, lalagi siya natutukoy ng tigo. Buhay pa man. Anyway, yun lang po. Sana, I'm sure lahat kayo may kanya-kanya kayong personal na kwento. Sana meron kayong mga pinagdaanan sa kanya. Masaya man ang mga importante. Sana iyan lagi yung mga same memories. Although talaga mahirap ang mga tanggapin talaga. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin mag-sinking. Ako, personally, hindi pa rin ako siya mag-sinking. Pag tinatanungan natin ba? Kasi ang saya pa natin eh. Kasi ang nakakapaghinayang yung kung kailan nasa peak yung saya natin bilang magkakaibigan, okay siya ngayon. Kasi okay ngayon si Chocolate. Natutuwa na nga rin ako kasi bago natapos ang lahat, okay siya. Nabawi niya yung mga pagkakataon na sayang niya. Naitulit niya yung mga pagkakamali niya. Nagawa niya yung mga gusto niyang gawin sa tamang pamamaraan. Nakuha niya yung mga taong hindi malalapit sa kanya noon. Katulad yung mga bakla sa comedy bar, sa Lackline, sa Punchline. Mga inaaway niya. Nagalawang design, hindi kasi siya close sa mga bakla doon. Kasi bakla, ang lala ng pagkabuli, lalo na sa mga bata. Kung ako, kasi kami dalawa yung seniors doon eh. Kung ako, natatakot sa akin yung mga bagets kasi hindi ako nagsasalita, di ba yung suplada ako, hindi ako friendly, hindi ako mapagpansin. Si bakla, mapanakit. Di ba? Kaya ginaya ko, di ba? Sakit, di ba? Wala lang mapanakit. Kaya nga dinimanda siya ni Atak eh. Di ba? Kaya si Atak nakikiramay na. Kung hindi kaya naman ako na. Joke lang. Pero, nung nabago niya yung unti-unti, hanggang sa naging love siya ng mga bakla ngayon. Ngayon, every night nakikita niya mga bakla actors niya, actors niya, lahat ng pinito. Kasi talagang sincere. Nag-iiyakan kami nung gabi na wala si Chocolate. Nakita ko sa Love Life. Birthday pa nung isang manager ng The Feather. Umiiyak kami kasi nasa punto kami ngayon na mahal natin si Chocolate. Kaya nakakatuwa kasi naikot niya yung buhay niya. Mula sa madilim hanggang sa napaganda niya yung sitwasyon, yung kondisyon niya. Masayahin siya. Kaya pag sinasabi, di ba, kung kailan man okay si Chocolate, nawala pa ang taon. Pero siya naman, may nabasa ako sa na kasabihan na sa sa isang hardin daw, yung pinakamabango at pinakamagandang bulaklak ang laging nabibilas ang buhay. Kaya ngayon nangyari kay Chocolate, alam niyo, hindi totoo ang kasabihan.
po kung bakit mahal na Reyna. Yan po ang tawag sa kanya. Kasi MNR. Yun po talaga tawag sa kanya kasi siya talaga sa comedy bar, siya yun, nag-iisa yun. Mahal na Reyna, siya talaga yun. Kami ang kanyang mga kaway, tinatawag. We are all sad na nandito tayo sa ganitong okasyon. Pero somehow I'm so happy. Kasi sa dami naman pinagdaanan ng tao ito. Alam naman natin na ang daming pinagdaanan ng sakit. Ang daming pinagdaanan ng Hirap, bago, na hindi siya nagsalita. ang daming no's. Hindi kasi reklamo yun. Hindi yung reklamo yun. Ano yan eh, siya yung, kahit na alam mo yung hirap na siya, hindi niya nilalabas na ano. Ewan ko dyan. At ang dami na rin na magpapasaya. Bilyon. Sobrang dami na pasaya. Kaya okay na rin na pahinga ka na. Okay ka na doon. Bago pa nga siya mawala. Kasi nagpunta ako ng Japan. Pero bago ko pumunta ng Japan ng isang araw, bago ko pumunta ng Japan, pinunta ko siya sa Lafayette. Kasi sabi ko sa kanya, nag-teaching sa Star Cinema kasi kasama ko ulit sa pelikula. Kasi lagi ko binibigay sa kanya yung balita na yun para happy siya. Tumataas ang moral niya pag nalalaman niya kasama siya sa pelikula. Tapos sabi niya, ikaw puro ka pelikula. Tsaka na yung pelikula, bigyan mo muna ako ng bagong sapatos at tabi. Sabi ko sa kanya, bakit na naman? Sabi ko gagamitin, basta kailangan ko ng bagong sapatos at tabi. Sabi niya, pupunta ako sa bahay mo. Sabi ko, wala ako, pupunta ako ng Japan. O sige, pagbalik mo na lang galing Japan, hindi na ako tatawag sa iyo. Basta pupunta na lang ako sa bahay. Kaya kinakabahan ako kasi pakalayo niya ko din. Ngayon niya pala kailangan yung bagong sapatos at tabi. Pero seriously, I'm sad because we all lost a friend. Someone so dear to us. Pero okay na rin para sa tao mahal natin magpahinga na. Kasi nakakuha pa naman na siya. Ang dami na siyang napagsilbihan. Ang dami nilang napasaya. Nakuha niya na rin lahat ng gusto niya. Diba? Nag-viral na din siya. Oo na. Let's watch this. Wala, may laklaban yun. Ang ina-expect ko nga, mas mauunang mawala yun eh, yung nakalaklaban niya. Kasi ang nangyayari ko magas yun eh. Nasa ICU. Kaya siguro hindi niya naman yung magdadamot kung hinihilingan namin kayo. Sa pagkakataon ito, palakpakan lang natin sa show. Sa lahat ng masasayang kwento niya sa akin, sa lahat ng masasayang kagawian niya, yung ginawa niya para patawanin lang tayong lahat, siya talaga ang, for me, one of the greatest comedians. Ako talaga siya number 1. Yes. Number 2. Hindi ko alam, mag-away-away tayo kasi number 2, 3, 4. Pero sa akin siya po talaga. Lagi sasabi, wala ko pakialam. Kahit saan, i-google niyo ba, lagi sasabi, siya talaga yung pinaka-nakakatawang tao sa Palatang Lupa. Alam mo pag may ulo niyan eh. Pauwi na kami galing Davao. So, nasa aeroplano na nakaupo na kami. Sabi sa pasero, chocolate. Uwi na kayo? Sabi niya, hindi. Pabalik kami na Davao. Diba nakasakay na kami dito, diba? Nakasakay na kami dito. Pa Manila to, diba? Hindi, pabalik kami ulit. Mababa kami para sa'yo. Ay, mainit ang ulo ng lola. Alam mo, lahat mahal siya. Pwede lang yung asong kasama namin sa pelikula sa Pagtasa. Bakit? May aso dun eh. Talaga ba? Oo. Lahat mahal siya. Pwede lang yung aso. Kasi yung may nag-aalaga sa aso, kung nagpapasapasan sila, kisses sila, may nag-aalaga yung aso. Tapos pag-take na, lagi si Chocolate kasi may hawak ng aso. Yung aso, yakapin mo rito, tapos parang hindi magwala, nagdidito ka ng ulo. Kung nilalagay niya dito, nagwawala yung aso. Pag pumupunta rito, mag-iaso. Ayaw ng aso mag-shooting. Pero wala kami sinasabing may amoy ka. Wala kami sinasabing. Hanggang sa huling sandali, hindi namin sasabihin. Basta ayaw ng aso. Pag alam ko siya dito, ayaw ng aso. Ayos kayo! At saka di ba pag may pumapanaw, malalaman mo pag nagpaparamdam ang nagkumulto, pangamoy, kardina o pangamoy bulaklak, bumabango. So pag bumango, alam nyo na, hindi si Chocolate. Pero hindi namin sinasabi na. Sabi ko sa'yo! Wala kami sinasabi. Wala pa, hindi pa nagpaparapul sa akin si Bakla. Maraming salamat po sa pagsama sa amin dito. Sineselebrate natin yung mga magandang alaala ng Chocolate. Chocolate. Yun na yun. At dahil dyan, may special song si Pete Rosa. Yes, kakanta po ako ng zombie. Ano ba gusto nyo kantahin ko? Kinatawa na sa atin, buhay siyang bigay ba na? Staying alive. So, Border 9 ang gusto niya, Madonna yan eh. Palakpakan naman natin, Kate Russell. kanta na ba? In fairness, lang maganda ang sound system. Palakpakan din natin yung ano. Sorry, wait lang. Palakpakan din po natin yung choir.
At dahil parang ako din si Chocolate yung mahilig mag-kim-kim. Pero kayo hindi nga. Alam ko marami yung pinagdaanan na hindi niya sinabi sa atin. So ito lang po yung pinaka-perfect song. This is one of my favorite songs. Actually, this is my theme song of my life. Ganon. I-share ko sa inyo. Bagay kay Chocolate. Pasok, Chocolate. Hello, echo, sound. TF ko dito. Sound. Lately I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. I'm amazing. I'm strong beyond my years. And they don't see inside of me. I'm hiding all the tears. They don't they don't know what picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just why. 'Cause deep inside this armor, this warrior is a child. Unafraid because this armor is the best. And even soldiers need a quiet place to rest. People say that I'm amazing. I never face retreat. But they don't see the enemy that lay me in his feet. They don't know that I come rolling home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry just one. 'Cause deep inside this armor, this warrior is a child. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I drop my sword and cry for just one. It's deep inside this armor, deep inside this armor, this